So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At meron silang available na isang unit dito. Ito yung Motoposh Evo Deluxe 150. Tara, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit na bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan niyo ako. Buong araw na natin to. Ayos na ayos yan. Motopos sa kalsada, tara na. Galing sa hirap, pero tuloy ang laban. Motor ang kasama sa araw-araw na daan. Hanap mo'y matibay, tipid pa sa gasolina. Motopos ang sagot, sulit bawat pera. Hindi lang forma, may kalidad at lakas. Pang bisyo man o ride, siguradong angangat kahit maulan. Kahit tirik ang araw, basta maayos gamit. Siguradong tatagal, wag basta bili. Dahil lang sa forma, importanteng at tibay at may magandang serbisyo. Palagaan ng motor, parang pangarap mo rin. Pag iningatan mo, tagumpay ang kapili. Motopos sa kalsada, arangkada, todo na. Kasama sa biyahe hanggang pangarap mabot na. Tipid-tibay, astig pa sa mata. Responsableng rider, yan ang So yun ang mga best no, available nga po dito sa may Motoposh Baliwag branch itong Evo Deluxe 150 at meron silang isang unit dito. Ayan, meron silang available na kulay blue, matte finish naman yan, combination ng matte black and then may glossy part dito. So ano nga ba yung mga available dito sa specs na to, no? So maganda yung specs niya, pero sana dito gawin nila na fuel injection dahil nga ito carb type pa rin naman ng isang to, pero sana mag-option sila ng FI. Pero yun nga, ano gusto rin natin dito, syempre kung may nakakamiss dun sa NMAX na version 2, hindi ko alam kung anong version yun, pero ganito tong mukha, diba? Kung may nakakamiss sa inyo, ito, mabibili nyo pa rin sa Motoposh yung ganitong design. Digital panel na rin tayo rito, upright position na ating handlebar. Meron na rin tayong keyless and may secret key na rin tayo dito sa kanyang ignition. Ayan. So may USB charging port dito sa may kanyang side pocket. Malalim yung side pocket. Kabilaan din yan. Okay. So meron tayong maganda na upuan. Ito ay naka-camelback na rin tayo rito. Meron tayong parang stopper dito para tayo nakaupo dito sa sofa. And then yung leather na ginamit dito maganda rin. Parang carbon fiber finish yung kanyang looks. Ayan. So maganda rin yung kanyang compartment, maluwag din. So sa mahabang biyahe, pwede na rin yan. And meron na rin tayong nakaabang dito na bracket para sa top box natin. Ayan. Sobrang solid nito. Ang kapal ng bakal na ginamit dito. Maganda yung Evo Deluxe na emblem na nilagay dito. Yan. Pero may mas ipi-premium pa to. So meron tayong kickstart dito, ang panggilid natin dito at naka-dual shock tayo rito. Ayan. So upuan natin para dun sa mga 5'2" na kagaya ko. Tingnan natin kung abot ba ng 5'2". Yan ang itsura niya kapag naka-side stand. So upuan natin. 5'2" ang ating height. Uy, malambot yung upuan. Unang upo pa lang natin dito. Yung upuan agad yung napapansin natin. Sobrang lambot ng upuan pala. Ayan. Sa back ride din, no? Sobrang lambot din ng upuan. Turning radius sobrang lawak din. Ayan, no? So magaan yung motor kapag naitayo nyo na, medyo bukakang-bukaka lang tayo rito. Yung itsura natin. Tsaka sobrang kapit ng upuan. Yung leather niya, sobrang kapit sa suot natin na pants. Yan, sobrang bukaka pero manageable siya kasi nga magaan yung motor. Yan, so yung shock niya sa harap. Ganda yung shock niya sa harap, malambot. Okay, so rate natin to ng mga 7 out of 10. Ayan. So sa likod, uy, malambot din. Siguro ito mga ganun din, 7 out of 10. Ayan. So, magaan yung motor, di ba? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya at yung specification para sa ngayong 2026? Comment nyo naman yan at din sa lahat ng nakagamit na ng ganito. So, pwedeng i-share din sa comment section ano yung mga naging issue nyo, ano yung mga solution nyo, ano yung mga common na issue ng motorcycle na to. Pero at least, doon sa mga gustong bumili nito, meron silang idea. Okay? And then, doon sa mga gustong bumili, puntahan nyo rito sa may Motoposh Baliwag branch. Dito lang to along
Pure Gold Tangos lang yung kanyang katapat. Ayan. So, search nyo na lang Pure Gold. Pure Gold Tangos. Tapos, tapat lang niya. Okay? So, ito yung bago nilang area ngayon. Dahil nga, last time, nandun sa looban. Pero ngayon, nandito na sila. Bago na yung area nila. Yung location nila. So, center stand natin. Tingnan natin kung magaan ba siyang i-center stand. Uy, napakagaan lang yung center stand. Nice, nice. So ayun na nga, available nga po dito ang Motoposh Evo Deluxe 150. May isang unit sila rito na kulay matte blue. Okay, so ikutan natin to para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Meron tayong idea ano nga bang meron dito sa motorcycle na to. Tara, walk around na natin. So ayun na nga, sa kanyang visor meron tayong kulay black. And meron tayong mga bolts dyan. So hindi siya ganun kataas. Saktuhan lang. Pero kung gusto nyo ng mga windshield na na-adjust, meron naman tayo nabibili sa mga aftermarket. Ayan. So sa kanyang headlight, napakaangas pa rin talaga ng headlight nito. So na-miss natin yung ganitong headlight ni NMAX dahil nga ngayon ibang-iba na talaga si NMAX ngayon. Napaka-pogi talaga nito. Tapos ang ano ko sa kanya is para siyang Pokemon. Okay, para siyang isang Pokemon na ghost Pokemon yung nakikita ko sa kanya. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero yun na nga. Tapos yan, meron tayo rito na parang may mga sharp design din, matte finish din na kulay black dito. May Motoposh tayo rito. Kanyang signal light nandito sa baba. Valve type naman din yan. And meron tayong telescopic fork. Yung kanyang fender bulky, may mga sharp design din tayo rito. Naka-mugs na rin tayo rito. Tubeless na rin yan. At yung size dito ay 110 70x13. And yung kanyang disc brake, yan, naka single disc brake. Meron tayong single pot caliper dito. Ang kanyang brand ng tires nga pala ay Cordial. Ayan. So dito sa ilalim, ang linis lang din. Okay. Gusto ko yung design talaga nito. So na-miss natin yung NMAX nung kuya ko. Ganyan na ganyan siya. So sa kanyang panel gauge, meron tayong digital. Yan, meron tayong select and set. Meron tayong Motoposh dito. Naka-upright position tayo dito. Switches niya, ordinary plastic na ginagamit ni Motoposh. Meron tayong hazard switch, on and off ng kanyang park light, headlight, electric starter. Lever natin dito, malapad din. Smooth naman din yan. Sa side naman, meron tayong flasher. Hindi ko lang din gusto rito yung flasher na kulay yellow yung nilagay dito. So sana kahit black or gray. Okay, rear brake, smooth lang din. High and low, signal light, busina. Dito naman sa side, meron tayong USB charging port. Dalawa na yan, Type A and Type C. Malawak yung kanyang side pocket. Meron tayong ignition na keyless and meron tayong emergency key. Ayan. So dito na rin binubuksan yung fuel. Ito yung tsura niya. Okay, hindi na kailangan susian yung gas, yung cap niya. Okay, tapos may lagayan dito in case na kailangan niya magpagas. Ganito yung tsura niyan. Okay, ayan. So dito niyo ilalagay. Okay, so ganyan siya. So responsive naman. And then sa seat naman, ito yung tsura. Okay, pero mamaya na yan. Meron tayo ritong side pocket din. Ito, sa part na to, hindi siya masyadong malalim. At hindi rin siya ganong kaluwagan. Pero dito sa side na to, maluwag. Ayan. So, dito sa upuan, kita nyo naman, meron tayong naka-camelback na rin tayo rito. Ang ganda ng leather na ginamit nila rito. May mga stitches. Sobrang lambot ng upuan na ginamit. Meron tayong sandalan dito para sa rider. And dito naman sa ating upuan, ito yung napansin natin dito, na naka 45 degrees lang siya. Okay, ganyan ang itsura niya. Hindi siya masyadong na iaangat ng maayos. Pero sana ito, adjust nila to kahit mga 90 degrees para at least mas ano pa siya, bukang-buka. Okay, so meron din tayo rito na helmet hook. And then nandito na rin yung ating mga tawag dito yung mga side mirror, yung battery natin, mga basic tools natin dito. Ayan, ganyan ang itsura niya. So malawak din naman yung kanyang compartment. Pero syempre kung gusto niyo ng additional na compartment, meron tayong naka-ready na bracket para sa top box natin. At meron na rin mga butas yan. So kailangan nyo na lang bumili ng top box. Okay?
So dito sa side, meron tayong Evo Deluxe 150 na emblem. Maganda yung side dito. Parang ito, scratch resistance to. Yung kanyang foot pegs para sa rider. Ayan, metal naman yan. Meron tayong side stand kill switch. Okay, so may kickstart din tayo dito sa kanyang panggilid. In case na hindi natin ma-monitor yung ating battery. At yung panggilid natin dito, sobrang bulky niya talaga. Yung kanyang dual shock dito sa likod is adjustable naman siya. Meron tayong tire hugger dito, reflector side by side, may plate light na rin tayo rito, and then lagay ng plate, may reflector din dito sa baba, and then meron tayo rito malawak na fender. Ayan, nakamugs na rin tayo dito sa likod at yung size niya ay 130/70 by 13. And sa kanyang taillight, ito yung nagustuhan natin dito, medyo kakaiba lang din yung kanyang design. Ayan, hindi siya kamukha nung talagang kamukha na itong motorcycle. Taillight, meron tayong taillight dito, ito kulay red to, tapos meron siyang park light dito, meron din dito rin sa side. So maganda yung design niya kapag nilapitan niyo talaga sa personal. Ayan, so naka single disc brake na rin tayo rito sa likod. Meron tayong single pad caliper, mataba yung kanyang tambucho. Meron din tayo rito ang cover na plastic din naman to. And then maganda rin yung kanyang cover para sa kanyang blower. So sana sa mga upgrade dito sa Motoposh Evo Deluxe is gawin nila FI and then liquid cooled para sumabay sa mga motorcycle na katulad nitong category na to. So ayan, sa tingin nyo sulit nga ba bumili ng ganitong motorcycle ngayon 2026? Comment nyo naman yan at dun sa lahat ng mga bibili nito. So sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle update. Ayos na ayos yan. So ayun ako mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan at cash. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle to? Ayos na ayos yan. Mahalaga sa kalsada, arangkada, todo na kasama sa biyahe hanggang pangarap mabot na. Tititibay, astig pa sa mata, responsableng rider, yan ang mahalaga. Sa pangarap mo, andar na. Sa pangarap mo, andar na. So ayun ang mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor. Ang itatagal niyan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.